So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin na si Sara Duterte po nagbura. Di ba nagbura siya ng statement niya regarding po dyan sa EDSA Revolution anniversary. Okay. So, ako mga kababayan, no, ako natutunan ko na eh. Kumbaga natanggap ko na eh. Kung may mga taong naniniwala sa EDSA na yan, so be it. Okay lang yan. Bilang isang demokratikong bansa, karapatan yung maniwala sa mga dapat nyo paniwalaan. Pero, yung pagbalay-balentong ni Sara Duterte, hindi na po kapanipaniwala. So, hindi na po kasi nakakaalam mga kababayan. Ito nag-post kasi si Sara Duterte na binura niya. Binura niya to. So, itong post ni Sara Duterte, nangyari ito noong February 25, 2024. Mismong EDSA Revolution anniversary. So, sabi ni Sara dito, no, Assalamualaikum, on this day, we commemorate the brave souls who stood united on the streets of EDSA, fighting for democracy and freedom. Their courage and determination paved the way for a better Philippines. Okay? So, ibig sabihin ni Sara Duterte na yung mga nakipaglaban daw po ng EDSA 1, 1986, ay, ang nagdulot nga po nito ay better Philippines. Pero hindi naman ito yung sinabi niya dati. Pakita ko po sa inyo mamaya-maya lang. Okay? And their sacrifice will never be forgotten as we celebrate this momentous occasion. Let us remember the lessons of EDSA, the power of unity, the strength of the Filipino spirit, and the importance of standing up for what is right. So, ibig sabihin nun, si Sara Duterte, para sa kanya, yung EDSA Revolution, 1986, ay tama. So, ngayon, medyo nag-backlash kasi ito kasi marami nagreklamo. So, ang ginawa nga ni Sara Duterte, binura niya yung post na yan. Eh, syempre, nasa social media tayo, ang dali lang po makakuha ng screenshot niyan. So, ang ginawa ni Sara Duterte, sumagot. Sabi sagot ni Sara. So, actually, dalawa yung sagot na nakita natin ni Sara Duterte eh. So, yung una muna. Sabi ni Sara Duterte nung una, the post was removed because it was not approved by VP Duterte. There was a system error in the social media team. So, yan. System error daw po yan. So, ibig sabihin nun, nag-post yung social media team ni Sara Duterte, yun naman pala, hindi naman pala aprobado. So, ang tanong dito, Sara Duterte, dapat sinibak muna kung sino man nag-post niyan. Actually, mga kababayan, hindi ako naniniwala eh. Hindi ako naniniwala. Kasi, ang haba niya, no? Mahaba yung statement na yan about EDSA. So, sa tingin nyo ba, kung ang tinuturo ni Sara Duterte dito na may kasalanan, yung media team niya, maniniwala ba kayo na ipopost ito ng kanyang media team nang walang pahintulot ng ating sobrang husay na Sara Duterte? So, yung ibig sabihin nun na yung mga tauhan mo hindi sumusunod sa protocol? Di ba? Sa SOP ng mismong opisina mo? Hindi lang yan, meron pa yan. Dito. So ngayon, ito galing mismo ito sa mismong Facebook page ni Sara Duterte. Sabi naman ni Sara Duterte, Assalamualaikum. What I said in 2017, ito yung pinagmamalaki niya ngayon, 2017. What I said in 2017 regarding the February 25 EDSA anniversary has never changed. My position remains the same today. I did not intend to issue a statement this year as I did not the previous year. Because of this, I removed the EDSA anniversary post from my social media page. I hope this will put the matter to rest. Shukran. Ba't kasi nag-Arabic pa eh, no? Hindi naman bagay sa iyo. Ayan, so ngayon ang sabi naman ni Sara Duterte, hindi daw po siya nagbabago yung statement niya regarding sa EDSA. Tulad nung sinabi niya noong 2017. Okay. Tapos, wala naman daw po siyang plano na mag-post ngayong taon about EDSA tulad ng ginawa niya
noong last year. So ngayon ang ginawa ko mga kababayan, hinanap ko. Ano ba yung pinagmamalaki ni Sara Duterte na statement niya noong 2017? Kita niyo mga kababayan, di ba? Bale-balentong ulit eh. So ngayon, syempre nakita natin. Sa pamamagitan ng malupitang research, nakita natin to. Itong post ni Mocha Uson, ni Mocha Uson, noong February 24, 2017. So ito yung pinagmamalaki ni Sara Duterte na kung ano man yung stand niya about EDSA, hindi nagbabago tulad ng sinabi niya noong 2017. So basahin natin to ha. Ito yung stand ni Sara Duterte. Sabi ni Sara Duterte, I find it hard to understand why this bloodless revolution has become the standard definition of freedom for our country. And this standard is forced down our throats by a certain group of individuals who think they are better than everyone else. Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Okay. Kunwari, DDS tayo, yan malinaw na pala. Okay na pala, malinaw na pala. Okay na, move on na. Yun nga lang kasi mga pabayan, hindi. Paano ka nasabi? Una, ang sabi ni Sara Duterte dito noong 2017, di ba, hindi niya talaga maintindihan na itong bloodless na revolution ay ang naging standard ng ating kalayaan. Di ba? At ang standard na to ay pinupuwersa ng mga ilang grupo para isipin na tama sila sa lahat. Parang ganun eh. So ang punto dito, ang sinasabi ni Sara Duterte noong 2017, pinupuwersa, pinuforce ng mga ilang grupo itong EDSA revolution sa mga Pilipino. Sabi niya yan. Nalinaw, di ba? Pero mga kababayan, balentong na naman siya dito. Kasi mga ka-streetwise, dito nagrereklamo siya kung bakit pinupuwersa ng mga ilang tao yung EDSA revolution na yan, pero bakit dito ginamit niya to? Ito ngayong taon lang to. DepEd calls for school activities about EDSA. Ito ay aprobado ng DepEd. So noong 2017, nirereklamo ni Sara Duterte na yung EDSA revolution ay pinupuwersa sa mga tao. Ngayon, bakit naman ngayon pinupuwersa mo naman ito sa mga estudyante? Ano yan? Ano ba talaga? Ayan DepEd calls for school activities about EDSA 3 days ago. Akala mo kasi wala makakakita eh. Gaga ka din eh. Sabi dito sabi ni Sara Duterte after Malacanang decided against marking the 1986 EDSA People Power Revolution as a holiday this year, Vice President Sara Duterte as the Education Secretary tried to keep the spirit of the 4-day revolt alive in all public schools 38 years after it toppled dictator Ferdinand Marcos Sr. Okay? In February 21 pa to memorandum signed by Undersecretary Omar Romero by authority of the Secretary. So syempre ang Secretary dito si Sara Duterte. The Department of Education encouraged public elementary and high school across the country to hold commemorative activities in honor of the February 22, 1986 to February 25, 1986 uprising. Kita niyo mga kababayan kung gaano kabale-balentong ito? Kung yung pinagmamalaki ngayon ni Sara Duterte na hindi naman nagbago yung stand ko tulad nung 2017, pag ganun pa din. Tapos nung binalikan natin, nung 2017, nasabi ni Sara Duterte, bakit pinipersa ng mga tao yan? Yung EDSA na yan sa mga tao, bakit pinipersa nila yan? Pero ang ginawa naman ni Sara Duterte sa DepEd sa DepEd, 'di ba? Pinipersa niya rin naman ito sa mga estudyante. Tulad nga ng sinabi ko mga kababayan, wala namang kasing problema kung ito po ay ginagawa po sa eskwelahan. Kung matagal nitong ginagawa, kung yearly ginagawa ito sa eskwelahan, okay lang yan, tanggapin na natin yan. Ganun talaga ang buhay. Yun nga lang kasi mga kababayan, ngayon lang po ulit nangyari ito. Napuwersahin ng isang DepEd Secretary na magkaroon ng commemoration
sa mga eskwelahan regarding po sa EDSA revolution. Ngayon lang yan eh. Di ba? Kung yung tatay balibalentong, mas balibalentong pala yung anak. Ay, naku, ewan ko ba. Sino ba hindi mainis dito? So, sabi pa dito, no? Continue lang natin, no? To guide school officials, the teachers in observing the event, DepEd said that these years would be pagkakaisa at paninindigan laban sa mga bagong hamon sa bayan which translated to unity and conviction against the new challenges to the nation. Diba? The memo was addressed to all undersecretaries, assistant secretaries, bureau and service directors, regional directors, school divisions, superintendents, and school heads under DepEd. Okay? According to the document, this year's school-based festivities were in line with proclamation number 1224. So, okay na yan. Napag-usapan na natin yan. So, ito mga babayan, di ba? So, kayo ba? Naniniwala ba kayo na itong ginawa ni Sara Duterte na commemoration sa EDSA Revolution, ito ba ay pabor sa mga Marcos? O pabor sa mga Dilawan? Or dapat sa gitna lang? Kasi mga kababayan sa akin, walang problema eh. Ituro yung EDSA eh. Pero, alam naman po kasi natin na yung EDSA Revolution po, meron dalawang story yan. Story ng Dilawan, story ng mga Marcos. So, mas maganda kasi dito mga kababayan, kung ituturo man yung EDSA Revolution sa mga eskwelahan, ituro yung both sides. Ituro yung side ng Dilawan at side ng Marcos. At pabayaan mamili yung mga estudyante. Dapat ganun. Diba yun nga lang kasi mga kababayan, base po sa experience ko bilang estudyante, ang tinuro sa amin sa eskwelahan, masama ang mga Marcos, tama ang mga Aquino. Totoo yun. Tinuro sa public school yan. So medyo bullshit yun. So ngayon, iba na yung panahon ngayon. Diba? Ngayon iba na yung panahon ngayon. Mas maganda kung tuturo man yan sa estudyante, ituro nyo yung parehas. And then let the student decide kung ano yung dapat paniwalaan nila. Diba? Pero ang pinupunto natin dito mga kababayan, totoo nga to. Kahit siya mismo, hindi niya maintindihan sarili niya. Pero ang punto dito mga kababayan, balay-balentong po si Sara Duterte. Balay-balentong. Ewan ko lang. Well, kung kayo, mga DDS, kung gusto ninyo ang isang presidente, kasi ang sabi nila, si Sara daw ang next presidente. Well, kung gusto ninyo maging presidente ang isang balay-balentong, so bahala kayo sa buhay ninyo, karapatan nyo yan. Kasi malamang balay-balentong din naman siguro yung mga utak ninyo, mga buhaka ng ina nyo. Di ba? O di ba ito agree to? Di ba? O ayan o. Ayan o. Tinuro sa amin yan eh. So yun mga kababayan, no? So kayo ano masabi nyo nga po dito sa pagbalay-balentong? Ito. Sagutin ko lang to. Actually, sa akin mas maganda siguro about sa EDSA, ituro na lang ko yung political side. Kaysa ituro kung sino yung tama o mali. Para sa akin. Kasi naniniwala naman kasi ako na yung nangyari ng EDSA, may hugot yung mga tao. Hindi ko naman sinasabing tama sila, di ba? Pero may hugot yung mga tao kung bakit nila ginawa yun. Meron silang sapat na dahilan. Na which is, I disagree, pero, di ba? So, nirespeto ko na lang yun. Total, paniniwala nyo yan ng EDSA, okay na yan. Tanggapin na lang natin yan. Pero ang bullshit kasi dito, tinuro pa sa eskwelahan. Ay, ang bullshit doon. So, mas maganda kung tuturo sa eskwelahan yan, both sides na lang. At saka ituro din yung political na aspeto kung bakit nangyari yung EDSA. Para mas maganda, di ba? Para at least fair. Di ba? So yan mga kababayan, no? So dyan po sa 628 po na nanonood. So ano masabi nyo nga po dito sa pagbalibalentong po ni Sara Duterte? And then, kayo ba? Sa tingin nyo ba, hindi ba pagbalibalentong itong ginawa ni Sara Duterte? So yan. So pa-comment lang po sa baba, binabasa ko po lahat yan dyan po sa Team Replays at dyan po sa 616 po na nanonood. Palike na lang po ng video para po makatulong po sa content po na to. Yan. So thank you po mga kababayan, inabot po ko ng isang oras. Salamat po. Thank you po.